Dito sa ating mixing bowl, nakapaglagay na ako dyan ng 4 cups of all-purpose flour. Then 2 tablespoons of baking powder, pinch of salt, then grated cheese. Haluin lang natin. At isunod naman natin ang 2 pieces of egg. Ang size niya ay large. After nyan, naglagay na tayo ng 390 grams condensed. Ang flavor niyan ay ube. At isinunod ko na rin ang 4 cups of water. Then, pagkatapos, ay haluin natin siya hanggang makuha natin yung tamang consistency ng ating mixture. Yan, medyo nag-smooth na siya, pero hindi pa yan natatapos dyan. Sasalain natin siya para make sure na talagang maging smooth ang ating mixture. Ayan, okay na siya. At gumawa ulit tayo ng another flavor. Same lang din naman ang procedure kanina. Ang flavor naman nito ay buko pandan, puto cheese. So, 390 grams condensed. Ang flavor ay buko pandan. Then, after nyan, salain natin siya para nga po talagang walang makasamang buo-buo. Ayan, okay na siya. Naglagay tayo ng 2 tablespoon ng oil. After nyan, haluin lang natin para mag-complement ang oil and mixture. Okay na siya. Ilagay na natin siya sa ating aluminum foil tray, round medium. 8 by 1.6 inches ang sukat niya. So, bali dalawang flavor na ang mailalagay dito. Ang ube and buko pandan. So, iset aside natin at gumawa ulit tayo ng another one. Ayan, so tinabingi ko lang siya para mahati sa dalawa ang ating dalawang flavor. So, naglagay na ako dyan ng toppings, hiniwang cheese, and then grated cheese. After nyan, isinalang ko na siya sa steamer. Maluluto siya ng 10 to 15 minutes. Habang nakasalang, ay ang mga natirang mixture ay inilagay ko sa puto molder. So, ayan na po ang ating finished product. Napakasarap nito at hindi pa mahal ang kanyang mga ingredients. Pwede pa natin siyang gawing pang negosyo at panghanda sa lahat ng klase ng okasyon. Thanks for watching by Mars Cusinera. Nasa hulihan po ng video ang listahan ng mga ingredients. Bye!